Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Very confident ang Philippine National Police sa pangunguna po ni General Torre na a matter of time na lang daw po. Oras na lang ang hinihintay natin at mahuhuli na itong si Kibuloy. Kasi tiwala sila, ka-coffee, kumpiyansa sila na nandiyan talaga sa Kingdom of Jesus Christ. Diyan po sa Davao itong si Kibuloy. At kinumpirma din nila na meron daw pong bunker pailalim, ka-coffee, kumbaga tunnel yan, at dun nagtatago itong si Kibuloy. Very confident, ka-coffee, itong hepe ng Police Regional Office 11 na itong si Torre. At matapang itong si Torre, ka-coffee, kahit matindi na yung pang-aaway sa kanila ng mga followers ng Kingdom of Jesus Christ, hindi pa rin po nagpapatinag itong grupo ng pulisya para wag nang tigilan yan hanggang maaresto na itong si Kibuloy. Kasi once na maaresto na ito, tapos na ang kaguluhan dyan sa compound. Tatahimik na ang mga tao dyan sa compound. Kasi until now, ka-coffee, aminin man natin sa hindi, medyo magulo na ang sitwasyon dyan. Kasi yung resistance ng mga followers, tumitindi yung resistance. Kasi alam nila na nandiyan si Pastor. Alam nila na nandiyan yan at kailangan nilang pigilan ng PNP or else madadakip itong si Pastor. Very confident. Siguro kung 1,000%, 2,000% pa, lalagpasan pa ni General Torre na nandiyan talaga sa compound itong si Kibuloy. At gagamit sila, ka-coffee, ng tawag dito, gagamit sila ng special machine, itong radar, ka-coffee. Teka, ipakita ko sa inyo, ka-coffee. Isa din yan sa naging dahilan kasi gusto ng mga followers ng SMNI nung ipasok po yan sa kanilang compound, idaan sa scanner nila. Teka, hanapin natin yan. May video tayo napanood yan na nagagalit itong mga followers ng Kingdom of Jesus Christ dahil hindi dinadaan sa scanner. Teka, bakit kailangan idaan pa sa scanner, di ba? Operasyon na ng PNP. Yung black box na yan, nakikita niyo sa title ko, no? Yung black box na yan, allegedly, ang laman daw niyan, itong radar, itong, teka ha, pakita ko sa inyo, ka-coffee. Hindi natin nakita yung eksaktong machine, pero sinabi mismo ito ni General Torre. Gagamit po sila ng ground penetrating radar. Yan, ground penetrating radar. Para itong makina, ka-coffee, na i-scan mo yan sa lupa, scan mo sa lupa, na didetect niya yung heartbeat sa ilalim. So, ginagamit daw po ito usually, itong machine na to, ganyan lang itsura niya, no? Not necessarily yan na yan, no? Pero ideally, ganyan yung itsura niya, yung ground penetrating radar na yan. So, gamit po yung makina na yan, masesense niya, magkakaroon ng data kung mayroong tao doon sa ilalim. 'Di ba? Kung merong heartbeat doon o kung mainit doon, 'di ba? O kung may mga movement doon sa ilalim. So, confident kasi itong Philippine National Police na nasa ilalim, nagtatago sa bunker o sa underground o kung sa tunnel itong si Kibuloy. So, sa pamamagitan nitong machine na to, matutukoy nila, makukonfirm nila na may tao dito sa lugar na yan at doon na sisimulan yung kanilang operasyon. Kung papasukin ba yan, bubutasin o kung ano man yan. Kasi napaghandaan ni Kibuloy yan Very sure tayo na napaghandaan niya yan for the longest time. Napaghandaan niya yan na in cases of emergency, may tataguan sila. So, gamit po itong ground penetrating radar, ma-identify nila kung approximately ilan yung tao na nandoon sa ilalim. At kung may buhay pa ba yung mga tao na doon, humihinga pa ba o kung ano man yan. Usually daw po, sabi ni Torre, ginagamit po ito sa rescue operations, itong ground penetrating machine. Alam mo kung bakit ganyan ka-tensyon ang nangyayari dyan? Pressured kasi ang Philippine National Police. Kaya hindi na sila pwede mag-pull out dyan Tuloy-tuloy na nila yan. Kasi confident naman sila May intel report sila na nandiyan yan. Huwag na natin pakinggan si Bato de la Rosa na sinasabi niya na palpak yung operasyon na yan. Confident sila na nandiyan na yan. Sa ituloy-tuloy na nila. Alam mo kung bakit? Kasi nababash na ang Philippine National Police. Kasi si Kibuloy hindi nyo maaresto. Pinagtatawanan na kayo ng taong bayan. Yan ang lumalabas na narrative dyan. Siyempre, ayaw naman ng PNP na ganyan ang imahe niya. Even si Marbil, si PNP chief, nandiyan na sa press conference. Kung tutusin, si Torre lang ang nakaharap dito. Si Torre yung binabash dito, inaaway ng mga followers ng Kingdom of Jesus Christ. Pero nandiyan na rin si Marbil. Kasi institusyon nila yan Philippine National Police na nakataya dito. Kung hindi nila ma-accomplish yan, kung hindi nila ma-aresto si Kibuloy, lalo pat medyo marami-raming efforts na rin ang nasayang, hindi man nasayang, no? In-exert nila
sorry for the term, inexert nila dyan sa operasyon na yan. So kailangan positive yung outcome yan. Pero kahit negative ang outcome yan, at least lesson learned yan. Yung first day assessment daw, sabi ni Torre, i-assess nila yung location, yung lugar, yung mga possibilities o potentially saan dumaan o saan yung mga lagusan. Kasi malawak yung teritoryo eh, 30 hectares yan eh. Sabi pa ni Senator Chis Escudero, ni Senate President Escudero, sampal sa kanila, Escudero hits PNP's failure to arrest Kibuloy. Imagine mo ha, ang Senate President na mismo nagsasabi, kung hindi nyo ma-arresto yan si Kibuloy, isampal sa inyo yan. So siguro, ito rin ay isa sa mga motibasyon ng liderato ng PNP na puspusan na. Ituloy-tuloy na natin yan, nasisira yung institusyon natin dito. Negative ang nagiging imahe natin kasi hindi natin ma-arresto itong si Kibuloy at ang mga kasabot niya. So, kaya ganyan dyan yan. Kaya ganyan ang sitwasyon. Sampal sa kanila, Escudero hits PNP's failure to arrest Kibuloy. Sabi po ng headline ito ng Inquirer. Senate President Francis Chis Escudero on Thursday said the Philippine National Police failure to arrest Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy is a slap in the face. O, ikaw ba? Kung ikaw ang leadership ng PNP, kung ikaw ang nanunungkulan dyan sa PNP, papayag ka ba? Nasasabihan ka niya, nasampal sa mukha ninyo yan kung hindi nyo ma-aresto si Kibuloy. Medyo nakakahiya na ang Philippine National Police dahil isa ito sa mga major na kaso na alam ng buo ng bansa at medyo sampal na sa kanila na hanggang ngayon ay hindi nila maipatutupad yung warrant of arrest laban sa 4 na tao dahil nakuha na yata yung isa. Sabi po ni Escudero sa kanyang interview sa Radyo 630. Agree ako kay Escudero dyan. Diba? Kasi for the longest time eh. Diba? Kaya nagkaroon ng balasahan dyan sa Davao eh. Kasi parang ano yan, kinukonsente nyo lang yan. Porkit influential yan. Porkit sinusuportahan niya ng mga Duterte, sinusuportahan ni Inday Sara Duterte, ni Bato, ni Digong, hindi nyo nahuhulihin yan. So parang pinagtatawanan lang ang batas niyan. Diba? Pakalat-kalat lang sila dyan at hindi maaresto ng PNP. So kaya ganyan yan ngayon eh. Kaya nagdodoble kayo ditong PNP kasi this is their opportunity. Meron silang intel report na natanggap, nandiyan talaga sa loob yan. Kaya wala nang atrasan yan. Nagkagulo na, total, nagkakagulo na rin yan. Tuloy-tuloy na yan. Hindi na magpupull out ang PNP dyan hanggat din nila nadadala si Kibuloy. Kibuloy and 5 others were ordered arrested in April by 2 separate courts in Davao and Pasig dahil sa kanyang mga kaso ka-coffee. It has been 6 months already since the Senate ordered in March the arrest of Kibuloy for his refusal to face the Chamber's Committee on Women's probe into the same allegations at iba pa po mga human rights abuses na naging dahilan po para ma-issuehan ng warrant itong si Kibuloy. Kaya doble kayo dapat ang PNP dyan eh. At kanina, sa isang press conference din ng Philippine National Police, may mga na-discover pa. Diba? Sa pag-iikot nila dyan sa compound, may lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Nakakubli pala dyan, kinukulong sila dyan sa compound at gusto nang makalabas. At tinulungan niya ng Philippine National Police. Naku, magiging another, another issue subject for investigation yan. Sigurado, iimbestigahan na naman yan sa Senado. Headline din ng ABS-CBN ka-coffee. Kanina lang din po yan. Naku, dumadami, nanganganak itong problema. PNP says 2 possible trafficking victims rescued from Kibuloy compound. Dalawa ito ka-coffee ha? Dalawa. So, ano to, validation ito na nangyayari talaga, di ba? The police regional office in the Davao region rescued on Sunday a man and a woman who had allegedly not been allowed outside the Kingdom of Jesus Christ compound that police are currently searching for KOJC leader Apollo Kibuloy and 4 others facing abuse and trafficking cases. Biruin mo, paano ka naging malaya dyan? Hindi ka pala pwedeng lumabas ng compound. Diba? So, nagamit na ng dalawa na ito, itong dalawang na kinulong nila dyan, nagamit na yung pagkakataon itong pagsaserve ng warrant of arrest ng pulisya para makahingi sila ng tulong. The PNP, with the assistance of the Department of Social Welfare and Development, rescued both persons inside the KOJC compound while the implementation of warrant of arrest is ongoing. Paano kaya ipagpapaliwanag na naman ito ni Atty. Torion? Papaliwanag nila Harry Roque ito. Both rescued persons are members of the church founded by Pastor Apollo Kibuloy who is facing, alam niyo na yung mga kaso, wag na natin sabihin yan isa-isa. May taga Eastern Samar na parent ng 21-year-old lalaki ha,
nag-request ng police assistance para ma-rescue ang kanilang anak na nasa loob ng KOJC compound. Gusto na raw nitong umuwi ng Samar, sabi ni Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita po ng PRO 11. Medyo marami-rami ha, bumibigat itong mga problema ito ha. De La Rey said another person from Midsayap in Cotabato who requested similar assistance for their mother who was not being allowed to leave the compound. Di ba? Gusto natin malaya yan. Pero bakit hindi sila pinapayagan lumabas? Dahil magsasalita sila. Ano yan? However, the legal counsel of Kingdom of Jesus Christ Attorney Israelito Torion denied that there were traffic victims inside the compound. Definitely. Hindi naman naaminin yan eh. Idinilaglag niya yung boss niya. The police allegedly rescued one member for violation of anti-human trafficking law. That is not true. That should have been presented before you, sabi ni Torion. The rescued persons and their families were brought to the Regional Women and Children Protection Desk, Region 11 for interview and recording. O yan, nako. Dagdag na naman yan na kinakailangan ipaliwanag nitong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o the Apollo Kibuloy. Ano yan, ka-coffee? Mukhang mabigat-bigat na problema na naman yan. Paano na naman nila ipapaliwanag yan? O kasalanan na naman ni PBBM yan. Bago na ito, ka-coffee, ang Philippine National Police nanawagan din po sa mga political backers ni Kibuloy na pagsabihan ito na sumuko. Yun lang yun eh. Yun ang solusyon dyan eh. Tapos na itong sigalot na ito. Tapos na yung problema na yan dyan sa compound na yan. Kung pasusukuin, ang problema kasi kinukonsente ng political backers. Matataas eh. Matataas na tao eh. May mga posisyon eh. Kinukonsente nyo kasi yan eh. Pasukuin nyo yan. Tapos kung wala naman itinatago, di ba, bakit kailangan mong matakot? Idepensa, kaya niya idepensa ang kanyang sarili sa dami ng resources. Tapos yung problema na yan, wala nang madadamay pang iba kung pasukuin ninyo yan. So kung ikaw ay political backer ni Kibuloy, sabihan mo, suko ka na pare. Pastor, sumuko ka na kasi ganito yung nagiging damages sa relihiyon mo. O, headline ng Enquirer.net. O, PNP to Kibuloy's political backers, tell him to adhere to the law. Basic yan eh. Philippine National Police Chief General Romel Marbil on Sunday urged the political backers and influential supporters of fugitive televangelist Apollo Kibuloy to exemplify true leadership by advising him to adhere to the law. Sino pinapatamaan niya dito? Si Digong, si Inday Sara Duterte. Akala ko ba sabi ni Inday, I will show you how to command. Ayan, pakita niya. Ang true leadership, wag konsentihin ang mali. He also told the members of the Kingdom of Jesus Christ, which Kibuloy founded, to align their actions with the teachings of the Bible and to submit to lawful authority as stated in Romans 13 verse 1. Okay dito si Marbil. Naghanap pa ng verse para sabihin na sumunod kayo sa pinag-uutos ng batas. Vice President Sara Duterte and her father, former President Rodrigo Duterte, condemned the August 24 operation in the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao City, kung saan 2,000 pong miyembro ng Philippine National Police ang nagsanib puwersa para i-serve itong warrant of arrest kay Kibuloy at sa iba pa pong mga kasabwat nito. O yun naman pala. Huwag nyo kasing konsentihin. Pasukuin ninyo. Pagsabihan ninyo, Pastor, maawa na po kayo sa mga tao, sa mga miyembro po natin dito sa compound. Hindi na po sila makatulog ng maayos. Hindi po sila makapasok kasi hindi sila pinapapasok. Yung iba po, yan, pinapayagan makalabas. Yung mga bata hindi na nakakapag-aral. Meron na po tayong pumanaw dahil po sa may pre-existing condition na trigger yan, ang operasyon na yan. Diba? Ipang-convince nyo yan kay Kibuloy, sumuko na po kayo para matigil na po yan. Huwag na po natin hintayin na dumami pa po o lumala pa itong collateral damages. Sumuko na po kayo. May pera naman po tayo. May magagaling po tayong abogado. Nandiyan dyan si Torion. Nandiyan dyan si Harry Roque. Nandiyan si Inday. Suportahan ta ka. Diba? Para ipagtanggol ka. Suko ka na. Yun. Tapos, wala nang problema dyan. Bakit hindi nyo magawa yan? Kasi kinukonsente nyo eh. Diba? Paano magkakaroon ng kapayapaan dyan sa compound? Siyempre ang PNP gagawin nila yung tungkulin nila. Inuutusan sila ng korte. Yun ang sinasabi ng warrant of arrest. Arestuhin nyo yan.
at panagutin yan. May due process yan, parte ng due process yan, sabi ng Commission on Human Rights, para may pagtanggol niya ang kanyang sarili. And anong nangyayari? Kinukonsente nyo, hinahayaan nyo lang yan. Huwag naman, ganun. O siya, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please follow and like. Kung nasa YouTube, please click na subscribe. At hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam na muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo at tabayanan natin, ka-coffee. Ang sinasabi kasi dito ni General Torre, oras na lang po ang hinihintay at maaresto na itong si Kibuloy. At once na mangyari na yan, kahit madaling araw, pagising tayo para mag-live stream para ma-update natin kung ano ang sitwasyon dyan. Alright, paalam po sa inyo. Ingat po. Bye-bye.